Paano nga ba ginagawa ang gasolina? Hindi naman talaga kaila sa atin na sobrang napakamahal na ng gas ngayon. Halos kasi lahat tayo gumagamit nito sa pagluluto, para paandarin ang mga sasakyan at kung ano-ano pa. Lahat ito nangangailangan ng gas para gumana. Pero bigla mo rin bang naisip kung saan ito nanggagaling? Tara, panuorin natin kung paano nga ba ginagawa ang gasolina mula sa krudo. Ang krudo o crude oil ay mabaho, malagkit at kulay itim na likido na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Pero hindi lamang ito basta sa ilalim ng lupa. Daang-daang metro ang kailangang hukayin para makuha ito. Ang paggawa ng langis ay isang komplikadong proseso na dumadaan sa maraming step at nangangailangan ng mga modernong gamit at teknolohiya. Ang oil drilling ay nagsisimula sa pagtatayo ng tinatawag na oil rig. Ito ay isang mataas na structure na may malaking drill o barena. Magsisimula itong maghukay pailalim sa lupa. Ang barena ito ay umiikot ng napakabilis para tumagos sa mga matitigas na bato at kung ano-ano pang maaring madaanan nito sa ilalim ng lupa. Para mapanatili ang temperatura ng barena at hindi masyadong uminit, nilalagyan ito ng special fluid na tinatawag na drilling mud. Ito ay binubuhos kasabay ng pagbutas sa lupa. Ito ay humahalo sa mga bato at lupang nahuhukay ng barena at inilalabas sa ibabaw ng lupa. Ang parting ito ang pinakadelikado dahil kailangang eksakto rin ang pressure habang nagbabarena. Kapag sobrang baba ng pressure, hindi mabubutas ang bato at lupa sa ilalim nito. Kapag sobrang taas naman, pwedeng maputol ang barena o drill nito. Andyan din ang pagkakataon na magkakaroon ng gas leak galing sa ilalim ng lupa na pwedeng sumabog. Ang barena ay bumababa sa bilis na 5 meters kada oras. Kaya naman tuloy-tuloy rin ang pagdudugtong ng barena mula sa ibabaw ng lupa para mas malalim pa ang maabot nito at para umabot sila sa oil deposit o reserba ng petrolyo sa ilalim ng lupa. Sa unang pagtama ng barena sa oil deposit, ang natural na pressure nito ay itutulak ang krudo pataas pero hindi ito tuloy-tuloy. Kaya naman ginagamitan ito ng tinatawag na deep well plunger pump para higupin pataas ang krudo mula sa ilang daang metro sa ilalim ng lupa. Imaginin mo na lamang sa puso sa probinsya nyo, parang ganito pero tuloy-tuloy. Ang krudong nahihigop ay naglalaman ng carbon dioxide, hydrogen sulfide at natural na gas. Ang mga ito naman ay dumediretso sa isang gas disposal facility para i-refine o i-proseso. Ang krudo ay naglalaman ng pinaghalo-halong hydrocarbons na may kanya-kanyang dami ng carbon atoms. Dahil dito, iba-iba rin ang kanilang timbang. Ang pinakamagaan ay tinatawag na propane, habang ang mas mabibigat naman ay ginagamit sa paggawa ng asfalto. Papainitan ang nakuhang langis sa init na 370 degrees Celsius. Aakyat ito hanggang sa pinakamataas bilang vapor. Pagdating nito sa pinakamataas, lalamig na ulit ito at maghihiwa-hiwalay depende sa bigat nito. Maiiwan sa taas ang mga panggawa ng gasolina dahil mas magaan ito. Samantalang sa ibaba naman ang mga panggawa ng diesel at espalto. Dahil sa bigat ng mga ito, sa kada 191 barilis na krudo, mga 88 liters na gasolina, 48 liters na diesel, 26 liters na kerosene, 7 liters na propane at 32 liters ng iba pang produkto tulad ng plastic at lubricants ang nakukuha dito. Ibig sabihin na sa 45% lamang ng krudong nakukuha ang nagiging gasolina. Ang husay, di ba? Ang gasolinang nakukuha ay tinitesting sa isang makina para makita ang kalidad nito. Ang datos na nakukuha dito ay pinapadala ng laboratory sa oil refinery para ayusin at kung may makita silang mali sa proseso o timpla ng krudo para masiguradong maganda ang kalidad ng produktong ilalabas nito.
Pagkatapos nito ay ikakarga naman ang nakuhang gasolina sa mga tanker trucks. Hindi biro ang prosesong ito, hindi kasing simple ng normal na pagkakarga ng gasolina sa inyong mga sasakyan. Isang maliit na pagkakamali lamang maaari itong magdulot ng napakalaking pagsabog. Ang bakal sa katawan ng truck ay pwedeng kumislap dulot ng static electricity. Kaya ang unang ginagawa ay ang pagsiset up ng protective measure para dito. May isa pang tubo na ginagamit sa pagkakarga ng gasolina sa oil tanker. Ito ay tinatawag na vapor recovery pipe. Dito dumidiretso ang vapor galing sa pagsasalin para hindi ito makapunta at hindi makasira ng atmosphere. Nasa 4 million liters na gasolina ang nadideliver sa mga gas station araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood. Peace out!